Okay, good day, no? Meron na naman tayong gagawin dito guys na whirlpool. So ang problema nito guys, ayaw magkarga ng tubig, no? So ito po ay LSP model na whirlpool, no? So ayaw nyo magkarga ng tubig. So ang ginagawa ng customer natin, minamano-mano na lang nila sa paglagay. Kasi ayaw na nga magkarga ng tubig kapag ginagamit nila sa wash. So ito na nga guys, binubuksan na natin to ang likod. So proceed kagad tayo guys dito sa kanyang inlet valve, no? Mag-check tayo ng inlet valve motor dito para malaman natin kung buo pa ba yung kanyang inlet valve, no? Kasi nga siya yung responsible doon sa pagkarga ng tubig, yung inlet valve motor ng whirlpool. So yun. So yan guys, binaklas natin yung likod. So tingnan natin, titesterin natin guys yung inlet valve motor kung buo pa ito, no? So nandito tayo ngayon guys sa Garden Villas, no? Phase 8, Santa Rosa, Laguna. So ang i-check natin dito guys yung kanyang inlet valve motor. So gamit tayo ng tester, lagay natin sa resistance, tingnan natin yung reading na makuha natin kung buo pa ba, no? So ang reading guys ng mga ganitong inlet valve dapat nasa 4.4 hanggang 4.8 kilo ohms ang reading para maging good siya, no? So tingnan natin kung mayroon pa tayong reading na re-read dito, no? So i-check natin gamit yung ating tester. So ayan, dalawang terminal, lagyan natin ng test prod. Ayan, so pansin natin guys, OL siya, wala siyang reading. Ayan. So ulitin natin. Ayan, open. So confirm natin na sira yung kanyang inlet valve motor. So papalitan natin to guys, no? So yung parts na yan guys, available sa amin pag kailangan nyo. Available po yan, no? Inlet valve motor ng Whirlpool, no? So papalitan natin to guys, no? So ito yung luma, alisin natin. Palitan natin siya ng bago, no? So yan. So shout out pala kay Bernard Bernabe, no? From Kabanatuan, isa din sa mga technician na laging nanonood sa ating mga video, no? Shout out sa iyo sir, no? So yan. So papalitan natin to guys, no? So sa mga gusto pa naman pa-service sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page sa Norcia Repair Shop, no? Or text kayo guys sa ating number, cellphone number. Or madali din guys makita yung Facebook namin. Punta lang kayo sa YouTube video natin sa kanan, merong logo ng Facebook dyan. Makikita nyo, pwede na kayong mag-i-click nyan, then ma-direct kayo doon sa aming Facebook page, no? So basta yung Facebook page natin guys, yung more than 1,000 followers, yun po yung legit natin na page, no? So yun. So ito nga, pinapalitan na namin to guys, no? So inlet valve motor guys, ang nakita natin na may problema dito. So basta pag hindi siya nagkarga ng tubig guys, yun kaagad ang una yung i-check yung kanyang inlet valve motor or yung solenoid valve ang tawag ng iba dyan, no? So yun. So yan naman kasi guys, 220 lang yan. So madali lang yan siya i-test, no? Ayan. So pwede yan i-direct sa 220. Doon mo malaman kung gumagana o hindi, no? So yan. So pinipit lang natin to guys, no? Then testing natin kung magkakarga na siya ng tubig, no? So yan. So yun, no? Yan. So ipipix lang natin. So yan na guys, no? Nilagay na natin. Subukan natin to, no? Para malaman natin kung working na siya. So itong mga ganito guys na model, madali lang repairin, no? Yung ganitong model ng Whirlpool. So madali lang natin to siya ma-repair, no? Yung mga ganito, no? Yan. So tetest na nga namin to guys, diagnose natin, tingnan natin kung lagay natin sa wash kung mayroon siyang 220 dito na pumapasok. So tingnan natin kung mayroon siyang 220. Yan, so mayroon, so good na, no? So ibig sabihin talagang inlet valve lang yung problema nito. So yan. So yan guys, nagkakarga na siya ng tubig, no? Okay, no? So ayos na yan guys, no? Okay, sa mga gusto magpa-service sa amin, message lang kayo guys. Cavite, Laguna, Batangas, nag-service po kami. Okay, thank you, bye-bye.